Grabe, nakakakilabot talaga. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng isang cobra o kaya king cobra na pumasok sa bakuran ng bahay nyo? 'Di ba? Nakakakilabot talaga. Kapag nakagat ka kasi ng isang full-grown na king cobra o kaya cobra, yung neurotoxin na venom nila, correct me if I'm wrong dito, ay pwede talagang makapahamak ng isang tao within minutes. Lalo na kapag hindi ka kaagad pumunta sa hospital para sa anti-venom. Ramdam na ramdam mo talaga kung ano yung nafe-feel ni ate habang bini-video niya na pumasok mismo sa kanilang bakuran yung king cobra. Tapos parang tatayuan ka ng balahibo, no? Kasi grabe, hindi mo aasahan na may isang ganitong kakamandag na animal na papasok sa bakuran mo. And alam naman natin na kapag mamimishandle mo ang ganitong klaseng hayop, pwede ka talagang mapahamak. Ang mga nakikitang sightings na cobra species dito sa amin sa Baguio, Benguet ay dalawang uri, yung king cobra at yung Philippine cobra, in which they are found dito sa northern Philippines. Pero yung king cobra kasi, lahat sa parts ng Philippines meron yan. Correct me if I'm wrong. So, dahil nga sa mga unti-unting pagkawasak ng kalikasan, so nagkakaroon na ng interaction between wildlife tsaka human settlements. Kaya nga, may mga dumadaming sightings ng mga cobra o kaya king cobra dito na rin sa lungsod ng Baguio City o kaya dito sa parts ng Benguet. Yung Samar cobra naman, matatagpuan siya mostly doon sa parts ng Samar, Leyte, tapos sa Mindanao or sa Bohol din, no? And then sa equatorial cobra ay matatagpuan doon sa Palawan. So hindi siya nakikita sa other parts of the Philippines kundi Palawan lang. So, meron tayong 4 species of cobra or 3 species ng cobra. Pero yung king cobra kasi is hindi siya true cobra. Parang elapid species siya. So, correct me na lang if I'm wrong dito sa information na sinabi ko sa inyo. Pero mas nakakatakot magkaroon ng snake friend or ahas na kaibigan. Kasi kakaiba din yung mga kamandag na ibinibigay nila sa'yo. Ito, yung mga inaakala mong tunay na kaibigan. Tapos, pagtalikod mo, sinisiraan ka pala niya na hindi mo alam. At ang pinaka-worst pa dito ay gusto nilang angkinin kung ano man ang meron sa'yo, such as asawa, achievements, o kaya mga material na bagay. Kaya mas mag-iingat din kayo sa mga ahas na friends. Eto pa, so biglang may tumambad na king cobra sa harapan ng bahay o kaya backyard yan ng isang residential place doon sa Tuba, Benguet. So, kitang-kita nyo, nakaganyan na yung hood ng king cobra, no? Nakalabas na siya. So, nakakatakot talaga kapag magkakaroon ka ng encounter with a particular species na ito, no? So, ang nangyari, nung kinukuhanan daw niya ng picture, parang nakalimutan niya ata na kunan ng video yung phone niya sa cobra na nakita niya, king cobra. So, hanggang sa umalis na yung king cobra na yan, pero at least meron siyang picture na yan para ipinakita niya sa kinauukulan, no? So, alam mo yon, mapapansin mo kasi sa pinagkuhanan niya ng video na yung paligid ng bahay ay medyo masukal, no? Matataas na yung mga grass, ang daming mga nakalagay dyan na suitable talaga na puntahan ng mga small animals such as mga daga na pinupuntahan din ng mga ahas at hindi lang king cobra, pati na rin yung mga rat snake. Pero nagkataon talaga na king cobra yung pumunta dyan at nakuhanan ng camera. So, concerning siya kasi it is a venomous species kaya kailangan talaga na humingi ng tulong. Ito naman, mas malapit sa amin. Nangyari noong September 2017 sa Bahong, La Trinidad, Benguet. So, makikita nyo, there are 2 pairs. One pair of Philippine cobras na nag-engage sila sa mating ritual. So, makikita nyo na fully grown talaga silang dalawa habang kinukunan ni na Mr. and Mrs. Langbis. So, yung kumuha daw dyan sa video na yan ay yung anak nila. Tapos, sinubmit nila sa NEWT. So, yun yung Northern Expedition na troopers, no, wildlife troopers. So, sila yung kinontak nila para i-rescue ang pair ng Philippine cobras na ito. Tapos, i-check kung may anomaly sa kanilang health and then i-release sila back to the wild. So, may mga nagtataka, bakit unti-unti na daw umaakit ang mga
endangered na species o kaya mga makamandag na species dito sa colder areas ng Benguet, and yet known sila na nasa warmer areas. So, syempre no, kasi nga lumiliit yung habitat ng mga wildlife tapos tumalawak naman ang mga human settlements kaya nagkakaroon ng interaction katulad nito. Dito sa amin, sa Northern Luzon, particularly sa Benguet, nagpapasalamat kami kasi merong itong Northern Exotic Wildlife na troopers. So, NEWT yung tawag namin dyan. And sila yung mga non-government, non-profit organization na responsible para i-rescue yung mga exotic wildlife, lalong-lalo na sa mga wildlife species na napapadpad sa mga human settlements, no, such as mga king cobra o kaya cobra. So, sila din ay mga trained. Makikita nyo sa kanilang Facebook page. So, as in, nilagay ko dyan para makita nyo. And for you to magkaroon ng awareness na i-contact sila sa messenger o kaya sa information na nandyan, in any case na makakita kayo ng sightings ng king cobra o kaya cobra o kaya pwede mga eagles, mga ganyan. Kasi may mga napapatpad din ng mga ibon, no, sa mga residential places para i-rescue nila and then i-treat nila yung rescued na animal. Tapos kapag okay na yung health nila with the help of veterinary mga professionals, then i-release nila back to the wild. Tapos meron din silang konting educational na gagawin para magkaroon ng awareness, to spread awareness on how to properly handle mga wildlife species na napupunta sa mga residential areas. And ano yung gagawin para hindi kayo magpanic in any case na maka-encounter kayo ng venomous species. Dito rin sa amin, may mga forest. Ayan, kung makikita niyo dyan, yung forest. Tapos, hindi ko rin sure kung may mga sightings din dito kasi medyo malapit kami sa mga forest. So, we are here in Barangay Wangal. And dyan banda, ay hindi siya pwede ma-zoom. Ayan o, medyo masukal dyan sa part na yan. So, syempre, hindi natin may iwasan na baka may mga na-encounter na mga wildlife species, pero siguro more on sa mga ibon, no? Pero I'm not sure sa mga snake. Meron siguro mga rat snake, yung mga common na snakes na nakikita natin, pero wala pa naman akong nabalitaan ng mga king cobra o kaya cobra species na sightings dito sa amin. Pero nakakatakot kapag may mga ganun kang maka-encounter, kaya kailangan mo talagang i-report pa sa mga agency or LGU para sila yung pwede mag-handle sa mga ganong klaseng mga species. Sana may natutunan kayo dito sa video, especially yung mga konting reminders kung ano yung tatawagan yung agency kapag nagkaroon kayo ng encounter with wild animals such as mga king cobra. Ayan, king cobra, mga cobra, Philippine cobra, mga ganyan, summer cobra kapag nasa southern Philippines part kayo, or mga bird species na biglang napadpad sa inyong lugar. So, always remember to stay safe and, syempre, awareness is the key para hindi kayo magpanic. Okay? So, thank you for watching. I hope na nakarelate kayo. Follow me also in my Instagram account, The Story of Anthony. Eto po guys. So, thank you ulit. Have a nice day and mag-ingat po kayo.